Sa mga gusto rin po bumili ng motor na second hand, mas maganda na panoorin nyo po muna ang video ito hanggang matapos dahil mayroon lang tayong pag-uusapan about dito sa nabili naming dalawang second hand na motor. Sa motor ni Juan po sa Santa Maria, Bulacan, kami po ba talaga ay nag-enjoy sa aming nabiling motor or hindi? Itong motor po na pinaswipe po sa akin ng aking kaibigan slash kumpare ko po, and then yung akin rin pong kumpare and yung asawa niya po ay aking pinsan. So nakiride po sila sa aking credit card at ang gusto nga sana ng aking kaibigan at ang aking pinsan na yung amount daw is nasa 24,000 lang dahil mayroon silang napapanood na vlog ni motor ni Juan na mga ganong range lang ng price at 16,000 may mga ganon din po silang binibenta. And sad to say, wala pong available that time. Bumili kami doon nitong June 17 lang po. Kaibigan ko, ang pinili niya po ay Honda Click na version 3 po. Nagkakahalaga po siya ng 74,000. At yung asawa naman po ng aking pinsan, ang napili niya naman po ay Honda i25i version 2 naman po, nagkakahalaga ng 64,000. And now, dahil nga nakapag-decide na tayo ng mga kukunin nila, pumunta na tayo sa cashier para magbayad na po. At doon ako nawindang dahil yung kanilang credit card straight payment ay meron palang extra charge. Ito yung tinatawag na bank charge or merchant charge dapat. Ano ang ibig sabihin nito? Itong bank charge na to, kapag po straight payment lang po or 3 months payment po, ito po ay ikinakaltas sa mismong company na kung saan sila ay connected sa bangko. Sila po ay kumuha ng card terminal na kung saan doon isaswipe yung ating mga credit card. So paano ko nalaman? Of course, nagtrabaho po ako sa telco company, mga cellphone yung mga paninda namin, at yung aming straight payment na credit card ng mga customers or 3 months ay considering na 0% po yan or wala po kaming hihingiin na charge galing kay customer. Ang nagbabayad po nun yung company namin. Yan yung tinatawag na merchant charge dahil tie up nga sa bangko. Alright, so kahit nga minsan 6 months and 12 months kapag may promo yung brand, halimbawa Samsung ganyan, so sinushoulder na po yun ng Samsung, ibabayad nila yung charge ng 6 months sa company namin dahil kami ang nakapangalan dun sa bangko. At isa pa, nung bumili po ang aking kapatid ng brand new na motor sa Honda po dito sa may Walter Mart sa Monumento po, ginamit ko rin po ang aking credit card at wala pong charge yung store. Okay, or tinatawag na bank charge nila. Wala po, as in kung magkano lang yung amount nung motor, yun lang po yung binayaran ko. Yun yung kagandahan na naka 0% po yung shop kapag po gumagamit kayo ng credit card. Ang saklap lang kasi sa part po ng customer na expected niya kung ano yung SRP price is yun lang dapat, pero kapag ka magbabayad pala using credit card ay may another charge pa pala. Parang hindi maganda dahil ang price ng second hand ay pangmasa, pero ang nangyari is parang nagdubli-dubli pa. Ngayon kung sasabihin nyo sa akin, bakit itinuloy nyo pa rin ang pagbili ng motor na yan? Kahit alam nyo namang may plus 5%, syempre tinanong ko sa kanilang dalawa kung okay ba sa kanila na may plus 5% na yan. At nag-okay naman sila. Siguro inisip na lang nila na galing ako sa malayo, which is galing ako sa Cubao, nakakapagod ang magbiyahe papuntang Santa Maria, Bulacan, at nagmamadali din po sila dahil may mga trabaho pa sila. Isiningit lang nila ang pagbili ng motor na to at kailangan na kailangan nila, kaya no choice na lang ang nangyari. Alright, so suggestion ko lang naman na sana po ay magawan po ito ng paraan na dapat ay i-shoulder na po ni motor ni Juan ang bank charge na yan. I think kaya nyo naman na i-shoulder kung paano mo i-shoulder yung charge na yan at hindi naman maipasa sa customer. Kasi kawawa naman, kasi kaya nga po bumili yan ng hulugan dahil nga po walang pang cash or walang perang malaki. Kaya umaasa sa hulugan. Kaya yun yung gusto ko sanang ma-consider nyo po sana. And lastly, wala po silang freebies. Na sana man lang i-consider nila na magbigay man lang ng motor bag or whatsoever na related sa motor na pwede nilang maging freebies. Dahil alam nyo po, ang freebies is napakalaking bagay po niyan sa mga customer. Kahit small thing lang po yan, natutuwa na po ang customer niyan. Dahil again, experience ko rin po yan sa store namin dati. Kapag bumibili sila ng cellphone, mura man yan or malaki yung amount, mayroon kaming freebies na ibinibigay. Tempered glass man yan or case man yan or
bag man yan, or kung ano man, alam nyo, kahit mayaman o mahirap, natutuwa po sila na may freebies na ibinibigay sa kanila. Yan yung mga good quality ng service ng shop na pwede kang balik-balikan dahil sa magandang service nyo po sa mga customers. So, yun lang po yung suggestion ko na sana one day yung bank charge na yan mawala na, and then magkaroon sana ng additional freebies man lang sa mga customer nyo po. Kasi, again, dahil vlogger po kayo, nanggagaling sa iba't ibang lugar ang magiging customers nyo po. Balik naman tayo ngayon dun sa total po na binayaran natin gamit ang credit card. Yung 64,000 po plus 5% dun sa bank charge na yan is naging 67,200 po ang naging total. Yan yung Honda Click version 2 at yung Honda Click version 3 naman po. Yung SRP niya po ay 74,000 na may plus 5% po ay naging 77,700 po. So hindi po ba't medyo naging mabigat na po siya? Plus, dahil ito po ay hulugan sa akin, kailangan ko rin po siya i-installment sa online bank app. Ayun, yung total amount na yan ay hindi naman kayang bayaran ng aking kaibigan at ng aking pinsan na isahang bagsak. Kasi pag sinabing straight payment, ibig sabihin kapag sunay po ngayong buwan na to, next month po kailangan bayaran na po yan ng buo, which is hindi kaya po yan dahil nga po mabigat po yan para dun sa aking pinsan at yung aking kaibigan. Kaya kailangan ko rin yan i-installment sa online bank app ko, which is i-installment ko siya with 24 months na umabot ng 24.01% po sa bangko, which is mababa pa rin naman dahil lumalabas na 1% lang po monthly yung interest dun sa bank. So installment na po yan for 2 years. Syempre with my interest pa, dahil pautang ko yan, business ko yan, may additional po tayong percentage, which is binabaan ko na po, umabot na lang ako ng 12%. Na dapat sa 2 years na pwede akong kumita ng 100,000 plus bawat isa sa kanila, pero hindi ko po yung ginawa. Ito ay dahil sa naaawa ko at tulong ko na rin sa kanila. Hindi ko na pinairal yung pagiging negosyante mindset natin. Basta't ang akin na lang, on time makapagbayad ang aking pinsan at ang aking kaibigan. So yun lamang po, paki-like na lang po ang ating video at paki-share kung okay lang, and paki-follow na rin po. Maraming salamat. Have a great day everyone.